Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. June 6, 2025, isa na namang nakakalungkot na araw para sa industriya ng mga vloggers at OFW. Nang araw na ito, tuluyan ng binawian ng buhay ang isikat na isang Pinoy OFW vlogger na nakabase sa Saudi Arabia. Pero ang kwento ng kanyang buhay ay tila nga nahaluan ng napakaraming intriga bago siya nasawi. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang buhay ng OFW ng isang sikat na TikToker sa Saudi Arabia at ang ilang mga parata nga sa OFW na pinaniniwala ang naging dahilan ng kanyang sobrang kalungkutan. Ang lalaking OFW na TikToker na nakabase nga sa Saudi Arabia ay kinilalang si Carmelito Paredes Corom o mas kilala bilang Losomat. Siya ay kilala ng TikTok community at ng ilang Facebook vloggers community, particular na nga sa Saudi Arabia. 32 years old na si Losomat at siya ay pinanganak ng April 8, 1993. Si Losomat ay miyembro ng LGBT community. Ang ibig sabihin nga ng salitang Losomat sa Arabic language ay excuse me. Nakabase at nagtatrabaho si Losomat sa Riyadh, Saudi Arabia kung saan siya nagtatrabaho bilang florist o yung mga nag-aayos at nagbebenta ng mga bulaklak. Bukod sa pagtatrabaho abroad, isa ding TikToker at vlogger si Losomat. Sa kanyang TikTok account, mayroon nga siyang 670,000 followers at 8 million likes. At sa kanya namang Facebook account, ang Pinoy ay mayroon namang 16,000 followers. Sa kanyang platform sa TikTok, ipinapakita ni Losomat ang magaganda at mga ingrading flower arrangement na kanyang ginagawa. Minsan naman, gumagawa ang Pinoy ng skit videos tungkol sa araw-araw niyang buhay sa abroad. May mga video siya kung saan ipinapakita niya ang mga senaryo sa mga kaganapan sa kanyang trabaho bilang florist. May mga pagkakataon din na nagbibihis babae si Losomat o bilang madam na kunwari ay bumibili ng mga bulaklak. Sa Saudi Arabia, ipinagbabawal ang pagsusuot ng mga pambabaing damit ng mga lalaki sa kalsada o pampublikong lugar. Pero imbis nga sawayin ng mga otoridad si Losomat, dahil sa pagkilos babae niya sa kanyang mga videos, pinapabayaan lang ang Pinoy. Giit ng pulisya, walang nilalabag na batas ang lalaki dahil ginagawa niya ang pagbibihis babae kapag sarado na ang pinagtatrabahuhan niyang flower shop. Bukod doon, naabutan din kasi si Losomat ng pagluluwag ng Saudi Arabia. Mula kasi taong 2019, hinahayaan na ang mga babae na magsuot ng kahit anong gusto nilang kasuotan. Naging malaya din ang mga katulad ni Losomat na magsuot ng damit pambabae basta discreet in public. Basta hindi lumalagpas sa batayan bilang modesty o kaaya-aya at kagalang-galang pa rin dapat tingnan. At nang dumating nga ang pandemic, si Losomat ang isa sa mga pinaka-pinanonood sa TikTok, hindi lamang ng mga Pilipino kundi maging ng mga Saudi citizen na aliw sa kanya. Kaya nga ang kanyang TikTok ay isa sa mga trending sa Saudi Arabia. Kaya naman dumagsa sa flower shop niya kung saan siya nagtatrabaho ang mga babae o madam at kalalakihan mula sa Saudi para bumili ng mga bulaklak sa kanya. Bukod doon, gusto din nilang makadaupang palad ang influencer at makapagpa-picture kay Losomat. Sa isang video naman, pinost ni Losomat na ng May 23, 2024, malungkot at tila umiiyak na niyakap ni Losomat ang kanyang nanay habang siya ay nag-eempake ng kanyang maleta. Maririg nga sa TikTok video ni Losomat na fluent na siyang magsalita ng Arabic. Tila ba pabalik na kasi sa Saudi si Losomat at malungkot na muli na namang mawawalay sa kanyang pamilya. Nakakapamasyal na din si Losomat sa iba't ibang lugar sa Riyadh at nakikisalamuha sa iba't ibang mga tao. Masasabi nga na successful na si Losomat dahil sa kanyang pagiging sikat na vlogger at sa ganda ng kanyang trabaho. Subalit ang lahat ng ito ay bigla na lamang naglaho dahil sa isang nakakalungkot na pangyayari. Dahil si Losomat ay binawian ng buhay. Pinaniniwalaan na siya mismo ang dahilan kung bakit siya nasawi. May 30, 2025, araw ng Biyernes, natagpuan na lamang ang lalaki ng kanyang flatmate na wala ng buhay.
Agad namang isinugod sa ospital si Losamat at nanatili doon ng ilang araw. Subalit ng June 4, 2025 ay tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Sa ibang balita, sinabi naman ng June 6, 2025 na wala si Losamat. Isinantabi naman ng mga pulis ang anggulo na may foul play sa pagkamatay ng lalaki. Halos nakiramay nga ang higit 80,000 na Pilipino sa Saudi Arabia sa pagkamatay ng sikat na vlogger. Ayon sa mga post na usap-usapan ngayon sa Filipino community sa Saudi Arabia, nagkaroon ng malaking problema si Losamat dahilan para ito ay ma-depress ng gusto. Nakakalungkot na tila ba hindi na kinaya pa ni Losamat ang mga problema niya sa buhay. At tuluyan na nga siyang sumuko. Agad din kumalat sa social media na kaya raw nagkaganon si Losamat ay dahil umano sa isang post ng isang Pinoy vlogger tungkol sa issue na kanyang kinabibilangan. Kaya naman ang ibang mga netizens ay sinisisi umano ang pagkamatay ni Losamat sa vlogger na ito. May 4, 2025, nag-livestream sa YouTube ang isang content creator. Ang content creator na ito ay isang vlogger na binablog ang tungkol sa mga OFW na nagtitrending at minsan din ay gumagawa siya ng mga reaction video hinggil sa issue ng ilang mga OFW. Sa kanyang livestream, sinabi ng vlogger na tawagin na lang nating Jose na may natanggap umano siyang messages hinggil sa isang vlogger. Sa umpisa ng kanyang mga video, hindi naman direktang sinabi ni Jose na si Losamat ang kanyang tinutukoy. Ngunit sa thumbnail mismo ng kanyang video, mapapansin na si Losamat ang nasa larawan na nakatakip ang mga mata. Binasa ni Jose ang email sa kanya ng isang OFW hinggil nga sa isang OFW TikToker sa Saudi Arabia. Ayon sa mensahe ng OFW mula Riyadh, ang tinutukoy niya ay isang vlogger at florist designer. Ayon umano sa email sender, malaki raw umano ang pagkakautang ni Losamat sa dati nitong employer sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang halaga nga ng pera ay umabot ng 90,000 riyals o 1.3 million pesos. Pagkatapos, nag-apply si Losamat sa Wasim Flower Shop. Tinanggap naman si Losamat ng Wasim Flower Shop dahil nga nakita nilang sikat na ito sa TikTok. Binayaran ng Wasim Flower Shop ang kalahati ng utang ni Losamat sa kanyang employer na ang halaga umano ay 669,000 pesos. Inayos ng Wasim Flower Shop ang problema ni Losamat sa kanyang employer at malugod siyang tinanggap ng tindahan ng bulaklak. At mula nga Jeddah, lumipat si Losamat sa Riyadh kung nasaan ang Wasim Flower Shop. Malaki ang tiwala ng may-ari ng Wasim Flower Shop kay Losamat. Lahat umano ng pera, kita at gastusin ng flower shop ay ipinapamahala sa Pinoy. Ang Pinoy na rin ang umahawak ng ATM ng flower shop na may malaking pera para bayaran ang suppliers at daily expenses ng tindahan. Si Losamat na din ang humarap sa mga suppliers at pinapadala pa siya sa malalaking events. Ang mga events nga katulad ng birthday, anniversary at special occasions. At makalipas umano ang 2 buwan, bigla na lamang umalis si Losamat sa flower shop nang wala man lang umanong paalam. At pag-alis nga umano ng Pinoy, nalaman ng owner ng flower shop na ang nawawalang pera at utang sa mga suppliers ng tindahan ay umabot sa 1.4 million pesos. Habang ang nawawalang pera naman sa ATM ay nagkakalaga ng 595,000 pesos. Agad umano nagsampa ng kaso ang employer at may-ari ng flower shop kay Losamat. At dahil umano sa nangyari, nagtago umano ang Pinoy dahil pinaghanap na siya ng kanyang amo at siya ay may travel ban na din. Sinabi din ni Jose na kaya ganon ang nangyari ay dahil gumawa si Losamat ng mga flower arrangement sa labas ng Wasim Flower Shop o yung mga transaksyon na tila hindi alam ng kumpanya. At ang mga bulaklak na ginagawa ni Losamat ay charge na umano sa Wasim Flower Shop. Pero hindi naman nakakakuha ang flower shop ng kita ng flower arrangement na ginawa ng Pinoy. Maging ang inebono na may-ari ng flower shop na 669,000 pesos para bayaran ang dating employer ni Losamat ay hindi umano binayaran ng OFW. Sinabi din sa email na napakabait na may-ari ng Wasim Flower Shop dahil may iba pa itong natulungang mga Pinoy.
Pero dahil umano sa ginawa ni Losamat, nagbago na ang tingin na may-ari ng flower shop sa mga Pinoy OFW. Nasabi pa sa email na nakatira si Losamat sa isang private apartment na ibinigay o prinubide ng Wasim Flower Shop. Nabunyag din sa email na bukod sa pagiging florist, may isa pa umanong trabaho ang Pinoy. At ang sinasabing trabaho umano ng Pinoy ay kumukuha umano ito ng mga kliyente para magpamasahe at may espesyal na serbisyo. At ang singil umano ni Losamat sa bawat kliyente ay 500 pesos kada oras. Marami na din daw nagawa ng kasalanan si Losamat sa Jeddah at maraming business owners ang nalugi dahil sa kanya. Sinabi din ng email sender na ang mga parokyano at regular client ng Wasim Flower Shop ay hindi na nagpupunta sa tindahan dahil nasulot na umano ito ng Pinoy. Sinabi pa ng sender na gumagamit umano si Losamat ng mga dating applications para makakuha ng kanyang mga kliyente. At kahit nga wala siyang trabaho, malaki umano ang kinikita ng Pinoy dahil sa pagbibigay aliw. Gusto din sanang isend ng email sender sa blogger ang mga voice messages at conversations niya at ng may-ari ng flower shop. Ito ay bilang ebidensya nga sa lahat ng akusasyon niya laban sa Pinoy. Naniniwala din ang email sender na malakas ang loob ni Losamat na gawin iyon sa kanyang mga employer dahil siya ay may fallback o backup plan. Ang pagkuha nga niya ng mga kliyente. Sinabi pa sa email na tinanggap si Losamat na may-ari ng Wasim Flower Shop kahit na miyembro ito ng LGBT community at kahit na ginagamit umano ng Pinoy ang kumpanya para sa kanyang mga TikTok videos. At sa huling parte nga ng email, sinabi ng sender na sana nga magawa ni Jose ng video ang tungkol sa kanyang dinudulog. Ay naman sa pahayag ng vlogger, napapanood naman daw niya si Losamat at natatawa naman siya sa mga video nito. Pero idiniin ni Jose na hindi lisensya ang pagiging sikat para gumawa ng mali o iligal. Sinabi din niya na hindi lang daw ito basta tungkol kay Losamat pero tungkol ito sa lahat ng OFW at sa tiwala nga na ibinibigay ng mga employer sa mga OFW. Sa kanyang vlog, nilinaw niya na hindi niya inaatake si Losamat. Subalit nagbase lamang siya sa kwentong ipinadala sa kanya. Sa video, nagbiro nga si Jose at tuluyan nang binanggit ang pangalan ni Losamat sa video na tinutukoy ng email sender. Nabanggit din ni Jose sa kanyang video na marami pang ibang kaso ang pwedeng isampa umano ng employer ni Losamat sa kanya. At bago nga matapos ang vlog ni Jose, sinabing hindi niya binobroadcast ang mga issue ng OFW dahil may sama ng loob siya sa isang tao. Bagkos, ginagawa niya daw ito para may matutunan ang ibang OFW mula sa kwento at huwag ngang pamalisan ng iba pa nating kapwa Pinoy na nagtatrabaho abroad. Matapos nga ang pagpo-post ni Jose, kinabukasan May 5, 2025, nag-post si Losamat sa kanyang Facebook account. Nag-post siya ng video na tila malungkot at umiyak dahil may lumabas na balita tungkol sa kanya. Pero bigla namang tumawa si Losamat at sinabi na fake news lamang ang lahat ng iyon. Nang araw din na iyon, may pinost ulit na video si Losamat at tinagpa niya ang page ni Jose. Sa video, nagbiro si Losamat sa lahat ng sinabi ni Jose tungkol sa kanya. Hindi ko na bala kasalanan kung may nagabayad sa akin na 500 at hindi ko na rin bala ano ako iparihas nyo sa iba na bagsak presyo ang ako. Makinis, pakialaman nyo pa. At kung sinasabi nyo nagtatago-tago ako, hindi ako nagtatago Akala nyo lang yung nagtatago-tago ako pero hindi ako nagtatago. At makalipas nga ang ilang oras, muling nag-post ang Pinoy ng video at may caption na, "Isayaw ko na lang, ha ha ha." At muling tinag si Jose. At bago nga matapos ang araw, muling nag-post si Losamat ng video. Tila pinaparating ni Losamat sa video na ginawa siyang issue ng isang tao para lang siya ay magkapera. At matapos ngang lumabas ang issue hinggil kay Losamat, ipinagpatuloy naman niya ang kanyang buhay. Nagpo-post pa din siya ng mga video sa kanyang TikTok at Facebook. May 6, 2025 naman nang nag-post si Losamat ng isang larawan ng kanyang mga magulang at muling tinag si Jose. Sa caption, sinabi ni Losamat na alam ng Diyos kung ano ang totoo at pinalaki siya ng kanyang mamagulang na maayos, may takot sa Diyos at may paninindigan.
Sinabi din niya na hindi niya kayang magnakaw para lang may ipakain sa kanyang pamilya. Anya pa niya, sa mga taong patuloy na nanghusga sa kanya, sana inalam muna ang buong kwento kung bakit siya umalis sa kanyang kumpanya. May mabigat umano siyang dahilan kaya bakit siya umalis. Alam umano ng mga tao kung paano siya magtrabaho sa flower shop. Pero pag sinasagad nga umano ang isang tao at inaabuso, hindi na tama iyon. I will stand my right, ani nga ng vlogger. Mayroon daw accounting din sa kanilang kumpanya kaya imposible na siya ay makapagnakaw ng pera doon. At May 12, 2025 naman nang muling nagpost sa Facebook si Losamat. Sa post na iyon, nilinaw ng lahat ng Pinoy ang tungkol sa issue na binabato sa kanya ng email sender na pinost nga sa isang blog. Ayon nga sa post, ang 595,000 pesos ay tungkol sa binayad ng bago niyang kumpanya sa dati niyang kumpanya para nga maging legal ang paglipat niya sa ibang amo. Sinabi din niya sa post na hindi totoo ang tungkol sa ninakaw umano niyang 1.4 million pesos. Hindi daw kasi siya ang nag-order ng mga bulaklak sa supplier at hindi siya ang may hawak ng ATM kundi ang accounting department ng kanyang kumpanya. Sana din daw, pinahuli na siya kaagad sa Jeddah kung totoong meron siyang ninakaw na pera. Tungkol naman sa kanyang private apartment, ang kumpanya daw mismo na flower shop ang nag-alok na maghanap ang mga trabahador kung saan nila gustong tumira. Idiniindi ni Losamat na hindi na dapat siya pinakikialaman sa kanyang ginagawa matapos ang oras ng kanyang trabaho. Dahil iyon ay kanyang desisyon at tinatapos niya ang kanyang trabaho na maayos. Sinabi din niya na kaya siya umalis sa dati niyang kumpanya ay dahil sobra siyang napapagod dahil siya lamang mag-isa ang nagtatrabaho sa mga event at minsan nga ay madaling araw na siya kung makauwi. Pakiramdam ni Losamat masyado na siyang naaabuso sa kumpanya kung saan siya umalis. Hindi din daw basta-basta umalis si Losamat sa dati niyang kumpanya dahil nagbigay siya ng resignation letter at nagkausap sila maayos ng kanyang employer. Ayon din sa kanyang post, kung alam niyo lang kung gaano kabigat ang trabaho ko kaya wala na akong panahon mag-TikTok. Sinabi din niya sa post na naggulat na lamang siya na tumawag sa kanya ang kanyang nanay hinggil sa kumakalat nga na issue na inilabas umano ni Jose. Lalo na at bayaw daw pala si Jose ng tito ni Losamat. Nabanggit din ni Losamat na sana kinuha ni Jose ang kanyang panig para patas ang vlog na inilabas ng lalaki. Tinanong din ni Losamat si Jose kung paano kung mahina siyang tao at tapusin ang kanyang dahil sa kahihiyang ginawa ni Jose kay Losamat. Masakit daw para sa OFW nang tumawag ang kanyang nanay na labis nga na naapektuhan sa paratang ni Juan na magnanakaw umano si Losamat. Nang araw din na iyon, muling nagpost si Losamat at sinabing alam niya ang punot dulo ng lahat at kung sino ang nagpapakalat ng maling issue hinggil sa kanya. At sinabi niya nga na ang individual ay isang makeup artist umano. May 13, 2025 nang muling nagpost si Losamat at sinabing alam niya ang totoong mukha ng kanyang kalaban. At makalipas ang ilang oras, nagpost muli si Losamat ng mga screenshot niya at ng isa pang individual. Sa post na ito, tila ba may pagbabanta sa buhay ni Losamat at may planadong patibong laban sa kanya. Nabanggit din ng OFW sa post na gagawa siya ng legal action laban sa nagbabanta sa kanya. At May 25, 2025 naman nang muling nagpost si Losamat at sinabing malalampasan niya ang kanyang pinagdadaanan sa ngalan ng Diyos. At May 30, 2025 nang nagpost muli ang OFW sa kanyang Facebook, sinabi niyang pagod na siya at hindi na niya kinakaya pa ang mga nangyayari. Sunod namang nagpost ulit si Losamat at sinabing ang Diyos na ang bahala sa kanyang pamilya. Pinaniniwalaan na matapos nga ang post na iyon ni Losamat, dito na siya natagpuan na wala ng buhay. Samot-sari nga ang mga reaksyon ng mga netizens sa sinapit ni Losamat. Pero marami sa kanila ay sinisisi umano ang vlogger na nag-expose kay Losamat kaya nalulong sa depression ang OFW. Marami ang tila nagalit sa mga ginawa ng vlogger na pag-e-expose umano sa maling ginawa ni Losamat
kahit umano wala siyang batayan o ebidensyang ipinakita sa kanyang blog. Maliban na nga lang sa email na kanyang binasa. Ang ilan nga sa kanila ay gumawa ng ilang mga reaction video. Naglabas nga din ng video ang isang kaibigan ni Losamat na galit sa vlogger. Sinisisi ng lalaki si Jose kaya nagkaroon ng labis na depresyon si Losamat. Sana daw ay makonsensya ang vlogger sa sinapit ni Losamat. Pero kahit na ganon, mayroon din namang mga comment na ipinagtatanggol si Jose ng mga tao at sinasabing huwag sisihin ang vlogger. Agad namang dumepensa ang vlogger na si Jose tungkol sa akusasyon sa kanya ng mga netizens tungkol nga sa pagkamatay ni Losamat. Ay nga sa mga post ni Jose, bakit daw siya ang sinisisi ng mga tao, mismong ang OFW ay pinost kung sino ang totoo niyang kalaban at nakakatanggap pa ng mga pagbabanta. Gusto ng vlogger na ipaintindi sa mga tao na hindi sapat na basehan na naglabas siya ng vlog tungkol kay Losamat para siya ang ituro ng mga tao na nagdala ng depresyon sa OFW at TikToker. Obvious naman daw sa mga nakaraang post ni Losamat na may kaaway tong ibang tao. Nagbanta din si Jose na kakasuhan ang mga naninirang puri sa kanyang social media na kapwa niya mga vlogger. Sa live naman, sinabi ni Jose bakit napakaingay ngayon ng mga kaibigan ng OFW. Pero nung may problema ito, tila hindi naman nila tinulungan ang nasawing content creator. Sa huling stream nga ni Jose, sinabi niya na hanggang ngayon ay hindi pa pala tumitigil ang mga paratang laban sa kanya ng mga tao na wala namang ebidensya. Sa live, ipinakita ni Jose ang buong timeline simula nang natanggap niya ang email mula sa isang OFW tungkol nga sa issue ni Losamat hanggang sa nabalitaan niya nang wala ng buhay ito. Sinabi ni Jose sa kanyang live na kahit sinisira siya ng mga tao, hindi siya titigil sa pagbablog. Sanay na umano siya sa bash ng mga tao. At naiintindihan niya ang consequence ng pagiging isang vlogger na gaya niya. Idiniin din ni Jose na reaction video lamang ang kanyang ginagawa sa sinend sa kanyang aligasyon at nag-react lang siya sa lahat ng kanyang mga nababasa. Taliwas sa sinasabi ng mga netizens na siya ang nag-aakusa ng masasamang salita kay Losamat. Wala namang lumabas sa social media tungkol sa pagkamatay ni Losamat. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!